Tae, bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka sa syudad? Malapit na ang bagong taon, di ba? Narinig kong may GE ka na. Ano sabi mo sa akin bilang tatay mo? Di ka ba pwedeng dumaan at kumustahin kita? Sabit na rin, magsaserve ako bilang nagpo-proceed ng kasal mo. Kayo naman, kung hindi ka lang abalahin, okay na ako. Nasaan kang gayon? Ipapadala ko ka para sunduin ka. Nakakainis na anak. Inaalagaan mo pa rin ba ang tatay mo? Sige na, go ka na sa trabaho mo. Mag-ikot-ikot na lang ako. O sige, tapos na tayo. Kamusta, MR Chen? Edad na niya, hindi nagpaparaya. Ihanda ang special car. Ako mismo ang susundo sa kanya. Marchen, malapit na ang bagong taon. Ngayong gabi, ang European Royal ay nag-organisa para sa inyo ng isang marangyang musik banquet. Doon ay dadalo ang mga top global stars at maraming piano maestro ang sasali. Tingnan ninyo, baka gusto ninyong mag-prepare ng maaga. Wala akong oras. Kahit anong malaking bagay, wala ring halaga sa akin. Para sa magiging manugang ko, mahalaga ang ihandang regalo sa unang pagkikita. Ilang taon na ang lumipas, para hubugin ang nakakainis na batang iyon. Nagkunwari akong simpleng magsasaka, at pinadala ko siya sa isang serye, ng mahihirap na aral. Buti na lang, nagtagumpay siya at minana ang aking talento sa musika, at naging mahusay na pianista siya, at nagbigay dangal sa pamilya ng Chen. Halos oras na ipaalam sa kanya ang katotohanan. Hindi ko inasahan na sa lugar na ito, may tumutugtog pa ng piano. Ngunit, medyo kulang ang kalidad. Naku, ang saya naman. 8 Lily, ang galing mo talaga. Ang music banquet ngayong gabi. Hindi ko alam kung ilang sikat na tao ang maaakit nito. Ano yon? Mga sikat na tao lang. Pagkatapos ng gabing ito, si Sun Lee ang magiging top star. Maganda ang pagtugtog niya. Sayang lang, kulang ang basic skills. Masyado siyang nagkapakita, kaya ang tunog ng piano, nawala ang tamang ekspresyon nito. Sayang talaga. Ano ba sinasabi mo? Dadaan lang kasi ako. Tuloy ka lang ha. Ularan na lang nating hindi ako nagsabi. Tumigil ka. Akala mo makakalabas na basta-basta. Hindi ganyan kadali. Sa harap ng maraming tao, huwag mong ilagay akong nahihiya. At tatakbo ka pa. Tumigil ka muna. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang kilalang piano maestro ng Wancheng. Ang fiance ni Chen Fi. Anong karapatan mong magkomento tungkol sa kanya? Eto pala, pamilya ni Maestro Chen. May problema na tayo. Talaga naman. Sinasabi mo ba? Siya ang fiance ni Fear. Fear. Ang palayaw ng Maestro Chen. At iyon ang pwede mong tawagin sa kanya. Ikaw. Anong ikaw? Buksan mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Ngayon, ang nakatayo sa harap mo ay si Maestro Chen mismo, ang magiging asawa, Sun Lee. Kung marunong ka, kaya lumuhod ka na. At mag-sorry ka. Gusto mo na lumuhod ako at humingi ng tawad sa'yo. Sige, kakauwi ko lang dito sa bansa. Si Chen Fi na yan. Biglaan mo nang ipinagulat ako ng ganito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba? Kilalang-kilala mo ba si Chen Fi? Paano niya makikilala siya? 8 Lily. Huwag kang magpapaniwala sa palabas niya. Mga ganyang tao naman, palagi lang bumubuka ang bibig nila. Nandun lang sa pagpapaloko. Huhulaan ko lang. Kahit ang mga damit niya, peke lang din ang gawa. Ama ang sabi mo. Kung matalino ka naman, gayin mo kung ano ang sinasabi ko. Bilisan mo, sundin mo na. Sige na nga. Kanina kasi, alaga, hindi ako dapat nakikialam. Pasensya na, mag-sorry ako sa'yo. Ayos na, akos na ang usapan. Ayos na. Ako yung nagkamali kanina. Hindi ko na ipaliwanag ng maayos o bingi ka lang. Ang sinabi ko, kailangan mong lumuhod. Tapos mag-sorry ka. Kung ayaw mong mag-sorry, ayos lang. Pero hindi ka tatakbo sa sampal na ito.
Sugod ka, itulak mo ako kung kaya mo. Sugod ka, itulak mo ako kung karaniwan lang sa'yo. Marchen, ayos lang po ba kayo? Aha, may kasama pa kayong kumutulong, ha? Nakakainis na babae. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw naman, alam mo ba? Sino siya? Wala siyang alam, nagkapakahusay lang. Puro pagkapakitang tao ang lolo na to. Kung hindi dahil ngayong gabi, ako, may mahalagang salusalo. Akala mo ba, makaligtas kayo sa akin? Kung kinabukasan ako magreklamo. Ang swerte mo, ngayon, mayroon din akong salusalo. At kung hindi ako nagkakamali, ngayong gabi, muling magkikita tayo, madali lang. Anong ibig mong sabihin? Tayo na. Kung siya nga ang magiging manugang ko, kailangan ko linisin ang bahay, alisin ang dumi. Ano pang ipinapanggap niya? Walang nakausap o nagtatanggol sa akin noon. Kailangang magbayad siya ng utang na ito. Ate Lily, huwag kang mag-alala. Kunan ko na ng video kanina kung paano siya kumilos. Naka-record lahat. Ipopost ko na ngayon sa net. Yung ilang daang followers mo. Hindi ka papabayaan. Ayos, mahusay. Ito ang kaparusahan sa nanggalaiti sa akin. Mga kapamilya, pulong naman kayo, desisyon na. Mahal, bakit nandito ka? Hinahanap ko ang tatay ko. Pinapakita ang location na nandito siya. Saan nga siya? Bakit nandito si tatay? Mahal, nagkamali ka ba? Hindi pwedeng magkamali. Kitang-kita sa location, dito nga siya. Nakakainis, hindi niya sinasagot ang tawag. Tama. Kung nandito talaga ang tito, sa kanyang aura, 8 Lily. Madaling makikilala siya, di ba? Oo nga. Ang tatay ko, magsasaka lang siya. Hindi siya umalis ng baryo buong buhay niya. Walang espesyal na aura. Nag-alala lang ako baka mawala siya. Kaya dali-dali akong pumarito. Akala ko pa nga, yung matanda kanina yun. Buti na lang nagkamali ako ng akala. Mahal, sinabi mo naman, kakadating lang ng katay dito sa syudad. Sigurado na nag-ikot-ikot lang siya ngayon. Medyo gabi na rin. Dali, punta na tayo sa music banquet. Zag, Tara, tara. Tawag yon ng batang ginoo. Bakit mo nga pinutol? Nakakainis yung anak na yan. Tinuruan ko siya mula pagkabata. Huwag magkadaya ng babae. Kasama niya pa yung klaseng babae. Ipapaalam mo na to. Sasama ko mamayang gabi sa music banquet. Ihanda mo para sa akin ang isang gabi. Medyo inaabangan ko. Ang babaeng iyon. Tingnan mo ang reaksyon niya pag malaman ang tunay kong pagkakakalitan. ang laki ng pagkakahawig niya sa tatay ko. Mahal, sabi mo nga tatay natin, magsasaka lang. Wala siyang pagkakataong sumakay sa ganitong mamahaling kotse. Ay, tama na, mahal, medyo gabi na. Tayo na, umalis na tayo. Tara na. Ito na ba to? Isang pagtitipon ng mataas na lipunan? 8 Lily. Grabe, ang dami kong natutunan sa'yo. Tingnan mo ang lakas ng ambisyon mo. Sa mga ganyang okasyon, marami pa yang ganito. Pesensya na. Ikaw. Bulag ka ba? Ang mga kamay ko to, may insurance na nagkakahalaga ng 8 milyon. Sobrang mahal na insurance iyon, kung mabagsakan o masugatan. Ibenta ka pa nila, hindi pa sapat pang bayad. Ayun nga. Mula ngayon si 8 Lily namin. Kakakitaan niya gamit ang sariling kamay. Bilang pianist pa siya. Sige na, mabuti at hindi ka nasaktan. Hayaan mo, kukunin ko na. Siege, ako na, ako na. Tingnan mo, ako na, ako na. Siege, ako na, ako na. Hala, hala, hala. Ako na. Wag na, wag na. Huwag nang habulin. Hayaan mo, ako na. Tangay. Tangay. Akala mo hindi mo ako makikilala kahit ganito ako magbihis. Kitang-kita mo pa rin ako. Tangay. Kahit naglaho ka na, kakikitaan pa rin kita. Makikilala pa rin kita. Bakit ka napadpad dito?
At bakit pa nakaganyan ka? Nakakainis ka, bata. Ikaw pa ang halatang nagliyab. Kakapasok ko lang sa lungsod eh. Ay. Hindi sanay sa walang ginagawa. Kaya naghahanap ako ng gawain. Siya po si. Tangay. Siya yung sinasabi ko sa'yo, ang magiging manugang mo. Ang taong ito, bakit parang kilala siya? Aha, siya nga pala. Isang babaeng walang puso. Ikaw pala si Lily. Kumusta? Ako si. Siya ang tatay ni Chen Fi. Kumusta, Tito? Mahal, makihalika ka muna kay Papa sandali. Pupunta lang ako sa banyo. Bakit may balbas ka na? Nakakainis na bata. Isang tingin lang at nakilala na kita. Napakadumi. Hindi ko inasahan. Tatay ni Chen Fi nga pala. Tunay ngang galing sa probinsya. 8 Lily. Mahirap para sa'yo. Makapasok ka na sa high society. Kung malaman ng iba na may papa ka na galing probinsya. Hindi ba mawawala ang iyong mukha? Alaga namang anak ko. Halika. Anong nangyayari? Alam mo ba anong araw ngayon? Anong araw? Ngayon ay para sa pambihirang piano maestro. Ang music banquet na inihanda ni MR Chen. Bakit ka biglang tumakbo rito? Hindi ba para lang kitang ipahiya? Nakakainis na bata. Music banquet. Paano ka mawawala rito? Hindi ka naman may lagnat, di ba? Ang music banquet na to ay para kay MR Chen, hindi para sa'yo. Opo, magkapareho man ang apelido nyo. Pero, siya ang nangunguna, piano maestro, at isang business genius. Ikaw, nagtatanim lang lupa. Paano ka sigurado na ang sinasabi nilang MR Chen ay hindi ako? Hindi siya ang ama mo. Tahimik lahat. Ngayon, ay pagtanggap para sa Maestro Chen. Walang kaugnayan na tao. Lumabas kayo lahat. Matriarch. Siya ang tatay ko. Ama mo, Chen Fi. Hindi na ito ang unang beses mo na pumapasok sa ganitong eksena. Hindi mo ba alam ang kaunting asal? Hindi ka pwedeng basta-basta lang. Pasok ninyo ang kamag-anak. Bakit di nyo siya ilabas agad? Pa, tara na, lumayas ka na. Talagang ipapahiya mo ba ako? Sigurado ka ba? Gusto niyo ba talagang paalisin ako? Maestro Chen. Maestro Chen. Tandaan mo ito. Darating si MR Chen sa gabi. Pero hindi niya. Agad ibubunyag ang pagkakakilanlan. Paano ko siya? Malalaman kung sino si MR Chen. Kailangan mo lang malaman na. Magdadala si MR Chen ng peking bigot. Naku, naakaloko. Dati pa pinapaalala ni MR Chen na huwag basta-basta ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Paano ko naman yan nakalimutan? Maestro Chen. Sabi raw sa'yo ni Maestro Chen. Ako ba? Sa ganitong klase ng okasyon. Ang titulong maestro namin. Hindi pa naman para sa akin. Naku, mister. Hindi ka nagkamali sa narinig. Matriarch. Tinawag ka nga nilang Maestro Chen. Narinig namin lahat. Mukhang malapit ka nang maging isang malaking tao tulad ni MR Chen. Mas lumapit na siya. Pinupuri niya ng matriarch ng sobra. Si MR Chen ang idolo ko. Malayo pa ako sa kanya. Swerte, muntik nang hindi ko maayos. Ngunit papuri nga, kung siya nga ang tatay mo, hayaan mo na siyang manatili. Tandaan mong alagaan siya. Narinig mo ba? Lahat to dahil sa dangal ng asawa ko. Kaya pinapayagan ka namin manatili. Magkakabuti ka diyan. Huwag sana kang maggasikat ng gulo. Baka paalisin ka namin. Opo. Ay nga pala. Kanina, nang pumunta ako sa banyo, hindi sinasadya na pakainis, natapunan ko ang sahig. Paubos po ng pasensya ninyo. Pakitulungan ninyo siyang magwalis at magpunas ng sahig. Lily, anong sinasabi mo? Siya ang tatay ko. Walang problema. Bilang isang cleaner, dapat meron kang cleaner na kamalayan, ha? Kayo, manood kayo ng palabas. Babalik lang ako agad. Pa, O, tandaan mo, walang tapon, alisin mong mabuti ang dumi. Sig.
Asong baryo nga talaga. Karapat-dapat ba siyang lumabas sa banquet ni MR Chen? Pagkatapos ng music banquet, iuwi kita, matandang iyan, at itutulak ka pabalik sa probinsya. Ngayon, pakinggan ninyo. Ang violin na tinugtog ni MR Zhao. Bakit ba pulang-pula ang mga bulaklak? Mukhang hindi maganda ang relasyon ni Emar Chen at ng manugang niya. Kaya pala tinatago ang pagkakakilanlan. Ang magkaroon ng pagkakataon makapangasawa sa top na pamilya. Iyan ang panaginip ng maaming babae. Ngunit hindi niya namamalayan ang swerte niya. Tanga. Emar Chen. Ang makeup artist ni Emar Chen ay nakaready na. Ipaabisuhan na. Mamaya, ako mismo ang akyat para tumugtog. Simulan na natin. Mga panauhin, may sasabihin ako sa inyo. Isang napakalaking magandang balita. Ang bida ng music banquet ngayon. Si Emar Chen ay nandito na. At nagpasya siya ng biglaan na siya mismo ang tutugtog ng isang piyesa. Symphony of Heroes. Inaanyayahan namin siya. Paano posible? Si MR Chen. Hindi pa siya kailanman tumugtog sa publiko. Kung totoong si MR Chen ang tutugtog, kung ganito, sulit na ang buhay ko. Sinasabi nila wala pang nakakita kailanman sa mukha ni MR Chen. Hindi ko alam kung ngayong araw may pagkakataon ba akong makita siya ng personal. Mahal, narinig mo ba? Hindi ako makapaniwala, darating si Maestro Chen. Siya mismo ang magtatanghal. Ang hirap makakuha ng ganitong pagkakataon. Kailangan kong kuhanan lahat ng sandali. Ako rin, unang beses ko pa. Kung makaririnig lang ng isang piyesa, sapat na yon para magpakinabang habang buhay. Nagsimula na. Ang tono, tiyak, siya talaga si Maestro Chen. Talagang karapat-dapat sa papuri. Hindi lang ito pagtugtog. Ito ay pananakop sa musika. Minsan ang tunog ay parang libu-libong hukbo. Minsan naman parang kidlat. Walang katulad, isang top na maestro. Ang kanyang antas kahit pagsamahin. Lahat ng narito sa entablado. Siguro hindi abot sa isa sa 10 niya. Nahihiya akong ikumpara. Tapos na. Pero hindi pa ako nasisiyahan sa pakikinig. Kung makakapanood ulit ako, kahit dagdag pang 2 segundo lang. Sapat na, Valens. Halos na lang. Parang biglang naunawaan ko agad. Ito na ba ang tunay na top star? Hindi ko talaga maabot ang kanyang antas. Naku, dali. Ito na ang bihirang pagkakataon. Magandang pagkakataon. Kung makausap ko si MR Chen at masabi ko yang linya, halaga ko kataas ng 10 beses. Dali. MR Chen, ako si Sun Li. 4 akong tagahanga mo. Pwede ko bang makita ang tunay mong mukha, MR Chen? Lily, huwag kang mambastos kay MR Chen. Uy, lumayo ka. Tae. Ikaw ba yan? Hindi puwed. Chen Fei, hindi mo ba sinabi na ang tatay mo ay magsasaka lang? Paano siya magiging Maestro Chen? Hindi ko rin alam yan. Ang tatay ko siya'y naging magsasaka buong buhay niya. Impossible. Baka mula noon pa. Sinusubok niya ako. Noon, ganito ko siya tinato. Kung siya nga ay Maestro Chen, siguradong hindi niya ako palalampasin. 8 Lily. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko na matiis ito. Ito ay lamang isang munting prelude lang. Bago pa tuluyang makita ni Chen Fi ang totoong mukha ng babaeng ito, hindi pa ako pwedeng magbunyag ng pagkakakilanlan.
Huwag ilantad ang pagkaakilanlan ni MR Chen. Mga ginang, pasensya na talaga. Nagkaroon lang ng malaking kalituhan kanina. Nagpadala ng mensahe sa akin si MR Chen. Sabi niya nagbago ang isip niya ng biglaan, kaya hindi siya makakaating. Asalanan ko, akala ko'y maingat ako. Nagkamali akong inakala na ang nasa entablado. Si MR Chen, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Hindi siya si Maestro Chen. Sabi ko naman sa inyo, sa antas ni Maestro Ken ang kanyang kahusayan. Hindi siya basta gagawa ng ganitong eksena. Bigla na lang na magpakita sa isang lugar na ito? Gayon pag-isipan ko, hindi rin naman kagalingan ang tinugtog niya. Ang tunay na Maestro Ken ay narito. Siguro 10 beses pa siyang mas mahusay. Kaya pala hindi siya talaga. Anong Maestro Chen? Mukhang tama si Chen Fi. Isa lang siyang nagpapakitang tao. Isang tao lang mula sa probinsya. Totoo, hindi ako. Ano mang Maestro Chen. Kanina, napansin ko lang na marumi ang piano sa ibabaw. Dahil gusto kong kumulong, pinunasan ko lang. Hindi ko inakala na magiging ganito kalaki ang alboroto. Siyempre hindi siya si Maestro Chen. Pagkatapos ng lahat, isang saglit lang kanina. Baka siya'y isa pa ring naglilinis. Nakakainsulto na cleaner. Cleaner. Akala ko bakit pamilyar siya. Chen Fi, hindi ba yan ang tatay mo? Ha 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 ha. Tama nga, hindi siya. Anong Maestro Chen? Chen Fi, dinala mo siya rito. Ayos sana iyan, pero nagbibiro pa siyang maganggap na Maestro Chen. Kailangan mong managot sa nangyari ngayon. Ito ay pagtitipon ng mga kilalang tao. Dito hindi pwedeng magpakitang tao ang isang taga-baryo. Magpapababa lang yan ng level ng lahat. Security, security. Hindi muna kayo, pakinggan niyo ako. May misunderstanding dito. Huwag ninyo akong itulak dahil lang sa ganyan. Huwag magmadali, dahan-dahan lang ang pagtulak. Tangay, alam mo ba, ano kalakihan ng gulong na pinagdudugtong mo? Bakit hindi ka nanatili na lang sa baryo? Bakit ka gumagawa ng gulo dito? Alam mo ba, ako bilang anak mo, para mapasok ang upper class, ang dami kong ipinaghirapan. Gayon dahil lang sa paglabas mo rito, nawasak ang lahat ng yon. Bakit ganoon, anak? Yung matriarch. Hindi ba tinawag mo pa siya Maestro Chen? May mukha ka pang magbanggit na Maestro Chen? Buti na lang hindi siya dumating gayon. Kung na-offend pa niya ang mga tao, tapos na ako sa buhay ko. Ganito ba talaga si MR Chen? Sobrang pinalalaki mo ba siya? Jesus, sige na nga. Ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Sasagutin mo naman. Saan mo galing nung damit na yan? At saka, paano ka makakakanta ng piano? Tumugtog ng piano. Hindi naman ako marunong ng ganoon. Mga kalibreng yan, di bagay sa akin. Nanghiram lang ako ng dami. Pagdating naman sa pagtugtog, saglit lang, pinatakbo ko lang sa phone ang musik. Ganyan lang yon. Ikaw. Ang tapang mo talaga. Sapat na ba ang kalokohan mo? Sapat na. Kung gayon, pakiusap na lang. Bumalik ka na sa nayon mo. Sapat na. Kung gayon, pakiusap na lang. Bumalik ka na sa nayon mo. Hindi naman. Manugang ko naman ah. Paano mo masasabing ganoon? Saan ako nagkamali? Ikaw, isang magsasaka lang, ha? Walang pera, walang kapangyarihan. Manatili ka rito. Hindi lang siya makakatulong kay Chen Fi. Sa anumang paraan, palala pa, hindi niya may angat ang ulo. Gusto mo ba na malaman ng lahat, Chen Fi, na may tatay na katulad mo? Ako. Kung ako yon. Usang ihihiwalay ko ang sarili ko sa anak ko at putulin ang ugnayan. Sabihin na wala akong kakayahan. Huwag kong ipabigat ang anak ko. Anak. Hindi naman siguro iniisip mo rin yan, di ba? Tangay. Naiintindihan ko. Siege, kasalanan ko nalipas na ako at di na magamit. Siege, alis na ako. Dapat matagal na akong umalis. Walang silbi ang manatili rito. Tama na. Lily, hindi ko alam kung ano ang hidwaan ninyo ni Tatay Daddy. Pero, ngunit ngayon, paulit-ulit mo, pinapahiya siya sa harap ng lahat. Akala mo hindi ko nakikita? Wala siyang gaanong kakayahan. Pero hindi sa'yo ang karapatang mamintas sa kanya. Mag-sorry ka sa kanyang gayon din. Gusto mo ba akong mag-sorry sa kanya? Agad gayon din. Ikaw. Naku. Aray. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Naku, baby ko,
Ate Lily, ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo? Hindi mo ba alam sinabi ng doktor? Sabi ng doktor, bawal ma-stress si Ate Lily habang buntis. Kung maantala ang tiyan, maaring hindi na mapanatili ang bata. Alam mo ba yun? Aray. Tae. Bakit hindi ka mag-sorry ka, Lily? Ana. Ako, ang tatay mo, ang talagang nasaktan dito. Sobrang sakit na sakit ako. Nako. Anong oras ng gayon? Gusto mo pa ba nga po? Ako. Nako. Sige na, tumawag ka na. Dalhin mo siya sa ospital. Tatawagan ko ng gayon. Tumawag ng ambulance. Eh. Hindi na kailangang. Pakiramdam ko, mas maganda na. Zhang Kian, tumawag ka ng taxi. Ulungan mo akong pauwiin at magpahinga. Si Tara. Pagbanggit lang ng ospital, bigla na silang magmadali at tatakas. Baka naman, hindi siya talaga buntis. Naku, anak, saan mo naman ako nakuhanan ng ganito? Ang bait niyang manugang. Tapos bigla pa siyang buntis. Bakit hindi mo na sinabihan ako na maaga? Sabihin mo lang sa akin. Tae. Sa totoo lang, hindi kami masyadong magkakilala. Nagkagulo lang dahil lasing. Tapos ganun na lang nangyari. Mukhang. Hindi ganoon kasimple ang bagay. Ako nga, ang tanga kong anak. Baka nila tagyatayan para sa akin. Anak, ang dami namang mabubuting babae sa mundo. Marami. Bakit ka pa magpipilit sa isang tao lang? Magpapakasakripisyo ka pa ba? Lalo na, kung siya pa ang baluktot na puno. Bukas may Jiahao auction. Ang mga dadalo, sila lahat ay mga sikat na big names. Kung pupunta ka, sino sa kanila ang gusto mong lapitan? Dalagang mahali ka. Pumili ka lang. Naku, ako ang tatay mo. Ipapaasawa kita. Tae, ilang beses na kitang sinabihan. Huwag ka nang kumukuha ng ganitong maliit na card sa sahig. Ako. Ito ang Jiahao auction. Ticket ng Jiahao auction. Tatay, saan mo naman nakuha yan? Ibalik mo na agad. Huwag mo akong guluhin. Nakakainis na bata. Maliit mo ba ang tatay mo? Andaan mo. Sa Jiahao auction bukas, dumating ka on time. Ako muna ang mauna. Para maggaganda ang mga bituin, mag-ayos sila ng maayos. Pili ka lang. Umili ka. Ah. Umalis na siya. Tapos na. Baliw na talaga ang tatay ko. At Lily, wala nang tao rito. Huwag ka nang magkunwari. Kasalanan niya ng lalaking taga na yun. Siya pala ang tatay ni Chen Fi, At taulik-ulit pa. na sumasalungat sa atin. Naku, dahil diyan pinatalsik tayo. Nawala na ang aming dignidad. Nahirapan ako para makakuha ng pagkakataong ito. Para makapasok sa mataas na lipunan. Hindi ko papayagan na may sinuman ang maging hadlang sa akin. Kahit ganoon ang sabi ko, 8 Lily. Pero ikaw, nagpapanggap kang buntis. Yung usapan na to, kung malaman ng iba, may paan ako, may kilala ako, may lugar ako. Nandyan ang iba't ibang klase ng mga male models. Hindi lang maganda ang hisura nila. May ipak pa. Grabe. Ano ba namang kalokohan yan? Naku, ginagawa ko to para mabuntis ka agad. Para hindi ka maghintay pa. Si Chen Fi naman, hindi ka hinahawakan. Kaya kapag dumating ang panahon, ang kasinungalingan na to, mabubunyag din. Mapapasibol din siya. Huwag kang mag-alala. Pag ipinanganak ang bata, hindi pa sigurong halatang kanino siya kakapareho. Maestro Chen, babalik ka ba sa White Horse Club? Ang ipinapagawa ko pong investigasyon. Kumusta na po? MR Chen, ang sitwasyon, tulad ng hinala ninyo, hindi talaga buntis si Sonli. Bago niya makilala ang binata, siya ay isang waitress sa club. At saka, may nakuhang footage ang aming informant. Pumunta siya sa White House Club. Ito ang kuha mula sa lugar. Tingnan mo. Mukhang isa lang siyang peking sosyalite na umaakyat sa mayayaman. Ngunit ang usapin, maaring hindi ganoon kasimple. Nakita rin namin na, kamakailan lang ay nakatanggap siya ng pondo mula sa ibang bansa. Ang nagpadala, siya mismo ang kaaway ninyo. Halong Syndicate. Halata naman, inutukan talaga ako. Akala ko pag-uwi ko sa bansa apos na. Pero ang mga taong ito, hindi pa rin tumitigil sa paghabol sa akin. Sinasadyang hindi ako pakakawalan. Ang negosyo ng Halong Syndicate ay kumala sa buong mundo. Ang kanilang mga asset ay lampas sa 1 trilyon.
At higit pa rito, ang sinumang mapansin nila, wala nang nakaliligtas. Ang Wanlong group namin, hindi talaga kayang makipagsabayan. Ano ba gagawin natin? Magtago ka muna. Maggago. Nasa bansa na ako. Saan pa ako tatakbo? Ngayon, hindi lang ako pwedeng magtago. Gagawin ko pa ang lugar na ito. Ang libingan na Hilong Syndicate. Hindi, tate. May pera ka ba? Nakuha ko lang to sa tabing daan. 2 invitation ticket. Ang tapang mo, papasok ka pa? Hindi ba isang auction lang yan? Hindi naman gugastusan ng malaki. Ilang pera lang yan? Baka dapat pakinggan mo. Ano ba sinasabi mo? Ah, tama. Di ba binili ko sa'yo? Ang bagong gamit? Bakit ka naman naka? Damit na parang taga-baryo? Huwag mo akong ipahiya, okay? Yung suit ko, hindi ba naibalik na? Yung damit na ibinigay mo, hindi ako sanay magsuot. At saka, hindi ako pumunta para mamili. Dumating ako para ipakilala sa'yo ang magiging kapareha. Tae, tara na. Umalis na tayo. Iba talaga ang dating ng action na ito. Ibang class ang eksena. First time ko dito. Hoy, nakakainis na bata. Sumunod ka sa katay mo. Makakakita ka ng iba. Tae, tingnan mo, tingnan. Hindi ba yon ang sikat na actress na Shenruyan? Nakita ko lang siya sa TV. Aba, nandito rin pala siya. Gustong gusto mo siya. Ipapakilala kita sa kanya. Shen. Shen. Tae. Tingnan mo lang, ayos na yun. Ang tapang mong tumawag. Bakit ka nababahala? Mamaya tatawagin pa niya akong Uncle Chen. Ikaw. Uncle Chen. Kilala mo ba ang tatay ko? Siyempre kilala ko, Uncle Chen. Pero, bakit niya kilala ang tatay ko? Baka nung music banquet noon, matapos siyang mapahiya noon, sumikat ang tatay ko? Shen. Ito ang anak ko. Medyo type ka niya. Magandang araw, MS Shen. Ako si Ken Fee. Pwede bang maghinay ka sa pagsasalita? Naku, paulit-ulit na ang tawag sa kanya na maliit na Shen. Hindi mo na pinag-usapan kung karapat-dapat ba ako sa kanya. Gayon si Lily naman ay buntis. Paanong makikihalubilo pa ako sa labas? At makikipagrelasyon sa ibang babae? Sigurado ka bang anak mo ang dinadala niya? Tingnan mo mabuti. Paano ito possible? Paano naman niya? Naiskandalo siyang kasama ang ibang lalaki? Paano ito maaring mangyari? Paano niya? Nakarelasyon pa siya sa ibang lalaki? Ito, baka naman may pagkakamali lang. MR Chen. Yung... Wala, ayos lang. Mga iginagalang na panauhin. Makiusap po, umupo na po kayo. Susunod, opisyal na magsisimula ang auction. Nagsimula na ang auction. Halika, umupo muna tayo. Huwag kayong magingay mamaya ha. Iba ito sa probinsya. O say, alam na ng tatay kung ano ang gagawin. Ngayon naman, inaanyayahan namin ang aming unang lot. Isang piraso mula sa Song Dynasty. Isang Chiangking glaze enamel na John porcelain. Tama nga ang kasabihan, kayamanang pamana ng pamilya. Hindi kasing halaga ng Junsi na piraso. Opening bid, 2 milyong yuan. Ang unang item pa lang, ganito na kamahal. Akala ko hindi ako nababagay dito. 250,000. Hindi. Kumusta na ang inasikaso mo? Maayos ang lahat. Chen Fei. Matagal nang nasa palad ko siya. Sa susunod na buwan, Magaganap ng maayos ang kasal. Kalokohan. Alam mo ba, kasama niya ang ibang babae ngayon. Sinabihan kita na bantayan siya. Ikaw pa nasa labas naglilibang. Akala mo hindi ko nalalaman. Bibigyan kita ng kalahating oras. Diretso kang pumunta sa auction ngayon din. Isa pang baso. eto sa'yo ang ideya. Hindi ka pa ba tumatawag ng sasakyan?
ang binabayad ng Ginoo, 250. May mas mataas pa ba? 280. Tatay, 3 milyon ang alok ko. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag ka na magtaas ng boses. Dumating naman kami, di ba? Sumama lang kami sa kasyahan. Hindi yung sumasali ka lang sa gulo. Ako pa rin ang nagbabayad sa huli. Akala mo pera ko. Galing sa hangin? Walang problema. Kung gusto ni Uncle Chen, bibilhin ko na bilang pasasalamat. Maglalagay ako ng 5 milyong. Miss Shen, 5 milyon ang sona. 5 milyon, 2 beses na. Walang problema. Kung gusto ni Uncle Chen, bibilhin ko na bilang pasasalamat. Maglalagay ako ng 5 milyong. Miss Shen, 5 milyon ang sona. 5 milyon, 2 beses na. Sold. Tingnan mo naman siya. Si maliit na siya talaga ang mabait sa akin. Tingnan ka naman. Kung meron akong katulad ni Shen bilang manugang. Ang saya naman. Analo na. Miss Shen, talaga bang ibibigay niyo ito sa tatay ko? Kahit hindi naman siya mamahalin na bagay. Kung hindi ito ikahihiya ni Uncle Chen, ikaw, handa kong ipresenta. Hindi naman dahil hindi mahalaga. Ang tatay ko kasi simpleng tao. Di niya kakayanin ang ganitong pinong bagay. Simpleng tao. Mukhang si MR Chen A. Sa amin ang tatay niya. Nagkakaroon ng napakalaking dangal. Tama ba ito? Simulan na natin. Itutuloy natin ang ikalawang lotsa ng auction. Ito ay isang bagong tuklas na likhang sining. Sinasabing mula pa noong buhay si Kibaishi. Ang huli niyang natatanging obra. Napakabihirang kayamanan ito. Panimulang bid, 8 milyon. Bid ko, 20 milyon. 23 milyon. 30 milyon. Mukhang ang pirasong ito ay siguradong makukuha ni Shen Ruyan. Ang matandang Shen, malapit na ang kanyang malaking karawan. Ang paborito niya sa buhay ay ang mga sulat at pinta ni Kibaishi. Bilang kanyang pinakapinalanggan niyang apo, si Shen Ruyan, karapat-dapat niyang bilhin ito para mapasaya ang matanda. Bid ko, 35 milyon. Ano? Sinasabi mong 35 milyon? MS Shen, alam kong gusto niyo itong makuha. Pero sayang, ako na ang kukunin nitong piraso. Anak, ituturo ko sa iyo ngayon ng leksyon. Tuwan kita kung paano manligaw ng tama. Bid ko, 100 milyon. Anak, ituturo ko sa iyo ngayon ng leksyon. Tuwan kita kung paano manligaw ng tama. Maglalabas ako ng 100 milyon. 100 milyon. Seryoso ba to? Ito ang Jehaw Auction. Sinong maglalaro dito? Maliban na lang kung ayaw na niyang mabuhay. Tatay, nagrala ka na. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 100 milyon? Naintindihan mo ba ang konsepto? Kahit ibenta ko pa lahat, bahay at kotse. Di sapat yan. Hindi natin makukuha ang 100 milyon. Si Ken Fei yun ba? Piano maestro. Bagong talentong Wancheng. Di ko inakala. May ganoong walang kwentang ama pala siya. 100 milyon na cash. Kahit kami dito, mahirap makapag-ipon ng ganyan agad. Lalo na para sa bagong sikat na ito. Baka galing sa bibig. Kapag na-announce na ang presyo at hindi makabayad, malaki ang problema. Sinabihan na kita, huwag ka nang pumunta. Ayaw mo tumigil, pumunta ka pa rin. Eto na ang bunga. 100 milyon. Tapos na talaga tayong gayon. Tingnan mo yung kawalang ambisyon mo. Hindi ba't 100 milyon lang yon? Halos 1 buwan lang nating gastusin. Anong oras na nga ba ito? Naku, nagmamayabang ka pa dito. Ikaw, Tito Chen. Sobra naman po ang ginastos ninyo. kanina lang, binigay ninyo sa akin ang isang regalo. Dapat lang nasuklian ko iyon. Ganyan ang pagkakaibigan, balik regalo. Bukod pa riyan. Ang regalong iyon, kinakatawan ko ang anak ko. Iyon ang inalay namin sa inyo. Isang maliit na regalo sa pagkakakilala. Mag-aalok ako ng 120 milyon. $120 milyon ang alok ko.
120 milyon. Hindi ba iyan si Wang Qianlei, MR Wang? Ang Wanlong Group na may market value na bilyon. Siya ang regional head ng Wancheng. Ganitong klaseng malaking tao. Bakit biglang bibisita? Nga, Bakit nga siya nandito? Swerte nating nandito si MR1. Kung hindi, talagang, hindi ko na ito maayos ngayong araw. Ayos na rin ito. May nagbayad na. Hindi ko na kailangan mag-auction pa. Hindi naman. Alam nyo ba kung sino siya? Siya ang Walong Group. Regional head ng kanilang sanggay. MR1. May net worth na 10 bilyon. Pinapabayad mo ba siya? Eh ano naman? Binibigyan mo lang siya ng pagkakataon na mag-show. Ganun ba? Dapat siya pa ang magsalamat sa'yo. Wang nagbid ng 120 milyon. May mas mataas pa bang presyo? 120 milyon isang beses. 120 milyon pangalawang beses. Si MR Wang na ang nagsabi. Sinong agaw sa kanya? 120 milyon pangatlong beses. Sold. Walang duda, si MR Wang talaga. Grebe, ang kapal ng bulsa niya. 120 milyon. Parang nagiwisik lang ng pera. Nakit pa si MR Wang na dumating at magbid mismo. Mukhang ang bagay na to, tiyak na ibibigay para sa isang napakahalagang tao. Pakibalutin na lang, please. ano kayang balak ni MR Wang? Baka regalo niya sa mismong venue. Bago lang niya binili ng mahigit 100 milyon. Ipaano naman niya ibibigay agad-agad? Sino ba rito ang may karapatang tumanggap ng ganoon? Karangalan yon, hindi basta-basta. Tama. Tingnan mo. Ayan, in-order na nga nila ang regalo. May munting handog po ako. Sana tanggapin ito ni Ever Chen. Sana tanggapin ito ni Ever Chen. MR Chen. Hindi ba siya isang magsasaka? Dahil lang ba kasi, siya ang ama ni Ken Fei? Impossible. Kahit si Ken Fei mismo, wala pa siyang karapatang mag-upo sa tabi ni MR Wang. Hindi siya karapat-dapat. Baka naman may nagkamaling tao. Ang sinasabi nilang MR Chen, nasa buong mundo ba ang taong iyon? Ang kilalang piano maestro. Ayon sa sabi, hindi lang siya artista, may taglay din daw siyang nakamamanghang. Kakayahang pang negosyo. Ang Wanlong Group ay itinayo raw niyang mag-isa. Gayon ang halaga nito ay umaabot sa daan-daang bilyon. Maestro Chen, ang tatay ko. Ahan muna. Ipakita ang invitation ticket. Naku, bulag ba ang mata ninyo? Siya ang fiance na Maestro Chen. Ihahadlang kayo. Tignan ninyo mabuti, Maestro Chen ang pinag-usapan. Ito'y isang auction, ang Jiahao auction. Ang makapasok dito, karaniwang may net worth na bilyon-bilyon. Walang invitation, lumayo kayo. Huwag kayong dumikit dito at madumihan. Mata na malaking tao. Sinong akalang hahadlang sa akin ngayon? Walang imbitasyon. Lumayo ka na lang. Huwag mong ipagdumi rito. Mata na malaking tao. Sinong akalang hahadlang sa akin ngayon? Kailangan ng bako. Bumangon. Oy, babae. Ito, hawakan mo na. Ibigay ito kay Lolo bilang regalo sa karawan niya. Ito rin. Ikaw at itong gago ay may isang hangarin. Salamat po, MR Chen. Pag-uwi, kapag nakita ni Lolo, tiyak na magugustuhan niya. Baliw sila palaga. Ang regalong kakaagad na inialay ni MR Wang ay agad na ipinasa sa iba. Parang sinampal mo siya sa mukha, hindi ba? Tama. Sa ugali ni MR Wang, hindi niya iyon papayagan. May utang na loob ako kay Emer Chen. Ngayon gagamitin niya ang mga bagay ko. Bilang alay gamit ang regalo ng iba. Isang malaking karangalan para sa akin. Emer Chen. Emer Chen, pwede ba tayong makausap sandali? Ito pa ba ang tatay ko? Unang si Shen Ruyan. Palaging tinatawag siyang MR Chen. At saka si Wang Qianlei. Kusang naghandog ng regalo. Ang tatay ko talaga. Hindi lang siya simpleng magsasaka. Si MR Wang, napakataas ng katayuan niya. Bakit kailangan niya ng pabor mula sa isang magsasaka? Baka siya ba talaga? Anong nalalaman mo? Si Wang Qianlei, dating nagmula sa mababang pinagmulan. Palaging nakikipaglaban noon. Minsan nadadapa rin siya. Minsan, ang paboring isang pirasong tinapay.
Mas may halaga kaysa sa maraming ginto. May punto ka. Ngunit ang pabor na yan, ginamit lang minsan pa lang. Sayang naman. Medyo nakakasayang nga. Chen Fei. Salamat. Anong pasasalamat iyon? Lahat yan dahil sa tatay ko. Siya, Hindi na maaga. Gusto mo, ako ang mag-treat sa'yo. hindi ba ako nananaginip? Isang malaking celebrity, talaga? Siya pa ang nag-invite sa akin kumain. Baka dahil guwapo ako? Tara. Hindi na maaga. Gusto mo, ako ang mag-treat sa'yo. Hindi ba ako nananaginip? Isang malaking celebrity, talaga? Siya pa ang nag-invite sa akin kumain. Baka kasi gawa akong guwapo? Tara na. Gusto ko lang pumunta sa banyo. Teka lang, 2 minuto lang. Angit ka. Umuusig pa sa tao ko, ha? Sino namang nagkatawag sa'yo? Halos mabunyag ang pagkakakilalan ko. Pasensya na po, Yanmer Chen. Talaga pong nagmamadali ako. Mag-ulat po ako ng sitwasyon. Ang Hilong Syndicate. Pasok na sila sa bansa. Dinurob nila ang buong financial market. Kamakailan, umiiyak ang stock market. At saka sila. Binibili nila ang mga shares natin. Nababahala ako. Ang totoong target nila ay ang Wanlong Group. Kailangan natin mag-ingat. Ganun lang ba? Wala na bang iba? Kakain na ako ngayon. Gut na ako. Si Emmer Chen. Napakadelikado ng sitwasyon. Huhulaan ko hindi lalampas ng 3 linggo. Baka hindi pa man lang 2 linggo. Sa loob ng 2 linggo, magkakaroon ng galaw ang Hilong Syndicate. Ama ang hula mo. Ngunit ako, Chen Long. Hindi naman ako walang paghahanda. Makinig. Yapit mo ang kaina rito. Walang ang duda, Emmer Chen. Ang plano na to talagang swak. Kapag may ahas, dapat sa 7 pulgada mo saktan. Kung maghuhukay, kailangan hanggang sa uga. Huwag kang magmadali hanggang hindi pa huli ang lahat. Dapat kayong manatiling kalmado. Palawakin ang linya para makahuli ng malaking isda. Anong nangyayari? Sino ka ba? Sino ako? Sabihin mo sa kanya. Siya ang niloko mo. Ang fiance ni Chen Fei. Ang buta naman ng mata mo. Tigilan mo. Ayos ka lang ba? Chen Fei. Hindi ako makapaniwala na para sa ganyang bagay. Sinaktan mo ang cute na yon. Mag-sorry ka sa kanya. Gustuhin mo ako. Pakiusap, mag-sorry ka. Nakalimutan mo ba? Ako ang fiance mo. Tingnan ninyo. Ang bagong bituin ng Wansheng, nagtatanggol ng mistress. Nanununtok siya sa harap ng lahat. Ang fiance na buntis na. Grebe, hindi ba't siya ang sikat na artista ngayon? Shenruyan ba yan? Naging mistress pa sa iba, grebe. Totoo ba yan? Hindi man totoo. Pinakialaman ni Ken Fei ng harapan. Ang kanyang fiance, karapat dapat siyang maparusahan. Ang nakakadiri, mas nakakadiri pa kaysa sa akin. Chen Fei, kailangan mong umamin ngayon. At, ilipat mo ang kose at bahay mo. At lahat ng pera sa bank account mo. Sa pangalan ko. Kung hindi na ako makikipagpatuloy sa'yo. Gets mo ba? Gagawin kong ilipat ang kose at bahay mo. At lahat ng ipon mo. Lahat sa pangalan ko. Tama. Dahil doon lang, mamimigayak sa pinsala na ginawa mo sa akin. Kaya lang, ako'y magiging handang loob para ipanganak ang anak nating dalawa. Hindi ko akalain. Na ganoon ka kasansala at walang hiya. Mga Ginoo at Ginang. Huwag kayong magpadala sa kanya. Ako at si MS Shenruyan ay malinis ang pangalan. Siya nga naman. Ang babaeng ito, hindi marunong magpakatino bilang babae. Nangangaliwa ka sa likod ko. Tungkol sa pagbubuntis. Walang katotohanan yan. Hindi ko siya hinawakan. Ang mga larawang ito, ang ebidensya.
Hindi. Hindi ito totoo. Gawa ito ng artificial intelligence. Ang mga larawang ito ay generate ng AI. Chen Fei, alam kong nagkamali ako. Binabawi ko ang sinabi ko kanina. Tayo 2. Hindi. Tayo 3. Bumuhay na lang tayo 3. Okay ba? Naku, grebe sobra to. May prinsipyo pa ba itong babae? Kuhanan ninyong video. I-upload yan online. Siguradong viral. Sunlai. Nakakainis ka talaga, Sunli. Chen Fei, inilit mo ako. Hindi ako magiging bahagi ng mayaman. Hindi ka rin makaka-enjoy. Gawa mo, magdurusa ka. Sa tingin ko, ang pangarap ng isang tao ay masisira na. Sa tingin ko naman ng iba, ang pangarap nilang pumasok sa mayayaman, mabubuwag na, ha? Ikaw iyon. Kaya nga, ang mga litrato na ito, ikaw ang nagbigay sa kanya ng mga ito. Siya ang aking anak. Siyempre hindi ko pwedeng. Manood lang na parang walang magawa. Naniloko siya ng isang walang puso na babae. Sabihin mo, bakit ka lumapit sa kanya? Ano ang intensyon mo? Sino ka para magtanong sa akin? Huwag mong kalimutan, ikaw lang naman ay isang lalaking taga-baryo. Sino nagsabing si Maestro Chen ay isang taga-baryo? Si Maestro Chen. Ikaw ang jiwang ng Wanlong Group. Siya naman ay isang simpleng lalaking taga-baryo. Bakit mo siya tinatawag na MR Chen? Bulag ka ba? Tumingin ka ng maigi. Ang taong ito ay ang chairman ng Wanlong Group. At saka, kilala sa buong mundo bilang isang top na artista. Hindi ito possible. Chen Fei, sinabi niya mismo na ang tatay niya ay simpleng magsasaka lang. Ngayon, ginawa ko yon para patinin siya. Sinadyang itago ang aking pagkakakilanlan. Sa mga taong ito, nasa ibang bansa ako. At ako mismo ang nagtatag ng Wanlong Group. Kung hindi dahil sa masamang intensyon mo, baka may pag-asa ka pang maging bahagi ng pamilya ni Chen. Sayang nga. Tito Chen, alam ko na nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ipinapakiusap ko sa'yo. Sisilbihan kita ng mabuti. Tito Chen, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tito Chen, totoo, alam ko na nagkamali ako. Siya nga, walang invitation ticket, at nangahas pang pumasok sa Jiahao Action. Hindi niya nga alam kung nasaan siya. Sampalin na at palabasin. Huwag, MR Chen, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Alam ko na nagkamali ako. Tito Chen, tulungan mo ako. Huwag, MR Chen, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Alam ko na nagkamali ako. Tito Chen, tulungan mo ako. M. Chen. Ang babaeng ito. May koneksyon sila sa Hilong Syndicate. Naku, hindi sila basta susuko. Sadyang isiniwalat ko ang pagkakakilanlan ko. Dahilan, gusto kong hulihin ang ahas sa lungga. Gusto kong makita, ano ba talaga ang plano ng Hilong Syndicate? Talaga bang gagawa sila ng kalokohan? Ah, ganoon ba? M. Chen. Ang anak ninyo ay nagbukas ng bagong restaurant. Gumawa ako para sa inyo ng isang Supreme Card na walang limitasyon. Kung may oras kayo, pumunta kayo at tignan nyo. Royal Hotel. Ama lang, nagugutom naman ako. Pupunta na ako mamaya. Sige, hinihintay ko ang inyong pagdating anumang oras. Oaks. Suyan. Hindi ba siya kaklas ko noong high school? Hello. Hindi ba siya kaklas ko noong high school? Hello, Akles. Ang tagal natin hindi nakita. Malapit na ang bagong taon naman. Ngayon, may reunion ng mga kaklase. Gusto mo bang sumama? Halika, mag-enjoy tayo. Ikaw pala yan. Sa tingin ko, mas mabuti siguro huwag na. Ako, pareho pa rin ako gaya dati.
Hindi ako masyadong mahilig sa mataong lugar. Huwag naman. Ang lugar ng pagtitipon ngayon ay ang Royal Hotel. Ordinaryong tao lang tayo. Ngunit sa buong buhay na ito, bihira tayong makapasok dito. Ikaw, sigurado ka bang hindi ka pupunta para makita? Royal Hotel. Hindi ba anak iyon ni Wang Tianlai? Bago lang ba iyon? Sakto, bala ko rin pumunta. Sig, kung ganoon. Sasamantalahin ko ang koneksyon ng kaklase ko. Sumasakay na ako ng taxi papunta doon ngayon. Okay. Sag. Kumusta? Umayag ba siya? Dati, ayaw niya. Pero nung narinig niya, nasa Royal Hotel, agad siyang nagmadali at sinabi na pupunta. Sumasakay agad siya ng taxi papunta rito. Umayag ba siya? Dati, ayaw niya. Pero nung narinig niya, nasa Royal Hotel, agad siyang nagmadali at sinabi na pupunta. Sumasakay agad siya ng taxi papunta rito. Chenlong, ha? Ilang taon na siyang ganyan. Mukhang wala pa ring pag-unlad. Lumabas lang naman. Kailangan pang magsakay ng taxi. Nga. Brother Hu, ngayon matagumpay na ang negosyo ninyo. Bakit hindi? Regaluhan natin siya ng bagong national standard ibay. Pag ganoon, Itingnan na lang natin ang pagganap niya. astig ka, Brother Hu. Toast para kay Brother Hu. Tara mga kabatch, sama-sama tayo. Ito ba ang Iay Room 802? Siguro hindi ako napunta sa maling lugar. Sino ka ba? Babalaan kita. Huwag manghihingi ng limos dito. Zhao Tong, anong tingin mo diyan? Hindi ba siya ating batchmate? Si Chenlong, di ba? Chenlong. Ako nga. Sandali lang, hindi kita nakilala. Halika, upo ka na, upo ka. Sige. Nag-ipon na tayo lahat. Ikaw, yung suot mong damit. Chenlong. Malapit na ang bagong taon. Hindi ka pa makabili ng bagong damit. Reunion naman ng klase natin ngayon. Lahat tayo ay nakasuot ng magagarang damit. Kitang-kita naman na. Binabalewala mo kami. Inapahiya mo naman kami, di ba? Lahat tayo ay nakasuot ng magagarang damit. Kitang-kita naman na. Binabalewala mo kami. Inapahiya mo naman kami, di ba? Kuya Teacher, huwag mong ganyan sabihin. Sa tingin ko naman, ito na ang pinakamagandang damit niya. Totoo, medyo nagmadali ako ngayon. Apos dagdag pa, di pa natuyo. Ang damit panglinis ko. Kaya ito na lang ang suot ko. Damit panglinis? Chenlong. Kung di ako nagkakamali, siya ang dating punong linis natin sa class. Nga, Isipin mo, matagal na tayong nag-graduate. Nagpupulot pa rin ng basura. Ang tawag diyan, tugma sa kanyang pag-aaral. Mukhang hindi nga ako. Anggap dito ngayon. Sig, kung ayaw naman nyo sa akin, alis na ako. Kayo na, ituloy nyo lang. ay naku, huwag ka naman umalis. Hindi ba tayo? Naglalaro lang ba kami sayo? Hindi mo kaya. Kahit manting biro, hindi mo kaya. Lahat tayo dating kaklase. Magbibiro lang ng konti. Hindi naman dapat magalit, di ba? Nga, umupo ka na. Kung ganoon ang sabi nyo, kung alis ako ngayon, hindi ba yan? Ako ba, si Chenlong, ay hindi marunong makipagbiruan? Sig, kaya ngayon, uko na lang ako. Sasamahan ko kayo. Maglalaro kayo ng todo. Sig na, ara na. Isang tagay. Tara na. Halina, mga kaklase. Mag-toast tayo sabay-sabay. Uminom pa tayo ng dalawa. Ayun, ganoon dapat. Tana. Nakakatuwa. Sabi ni Emerchen darating daw siya. Bakit hindi pa siya dumarating? Hindi pwede. Kailangan kong mag-text at magtanong. Kain pa kayo ng mga espesyal na ulam. Maganda rin ang alak na ito. Emerchen, nasaan po kayo? Naku, may problema. Dumating na si Emerchen. Paano ninyo inasikaso ang pagtanggap? Hindi nyo alam na nandito na si Emerchen. Hindi ko rin alam. Baka naman, ang lalaking kanina, sabi pupunta raw siya sa reunion ng mga kaklase. Reunion? Room 802.
Paano iyon babagay? Sa katayuan ni Emerchen. Sabihan ninyo. Agad kay Emerchen. Ilipat sa Chanzino is a private room. Opo, ayusin ko na agad. Mag-enjoy kayo. Pasensya na po sa abala. Nang malaman ng boss namin na may isang iyayi sa lugar. Iniutos niya sa amin na i-upgrade ng libre para sa inyo. Sa Chenzino is a private room. Akisunod po kayo. Chanzino is a private room. Sabi nila, hindi sapat ang pera lang. Kailangan may kapangyarihan at impluensya ka rin. Karaniwang tao, walang karapatang lumapit. Hindi ba ang iyi na ito ay... Astig, Huj. Kakabukas lang ng tindahan na to. Ang bilis maging EIE. Ako. Hindi ba nga? Sa inyo lahat dito, si Hodge lang ang pinakamalupit dito, bukod sa kanya. Sino pa ba naman? Tama ba, di ba? Naman, May kamag-anak talaga ako. Dito siya ang head chef. Baka naman, siya ang tumutulong sa akin? Naku, anong ganito? Madalas akong pumunta sa ganitong lugar. Tama ngayong araw. Idadala ko kayo para makita niyo ang mundo. Halika, taana. Salamat, Hodge. Chen. Inayos ko na para sa inyo. Chenno is a private room. Sana mag-enjoy kayo. Nakalimutan kong sabihin. Ako ang EIE ng tindahang ito. May 15% diskwento sa buong konsumo. Mamaya, magpakasaya kayo. Kumain kayo ng todo. ang sarap, libre pa ang kain. Walang katulad ang Kuya Hu. Kahit saan siya, may pribilehiyo. Grave, tara. Mga kasama, iniutos ng boss namin. May iyayi na nandito. Lahat ng gastos ninyong ayon ay libre. At lahat dahil kay Kuya Hu. Hindi na kailangang magbayad pag pumunta rito. Sigurado ka, lahat libre. Basta nandito ang espesyal na bisita. Libre lahat. Narinig nyo ba? Basta nandiyan si Kuya Hu. Ngayon, ay libre ang lahat. O sige na. Ako na ang mag-order. Haha. Ito. Siguro ito. Naku, pasensya na. Ihain ninyo ang pinakamahal ninyong putahe. Isa-isa pa sa amin. Ay, at saka yung isa pa. Magdala kayo ng 10 bote ng red wine. Ano nga tawag niyan? Mani ano? Siguro ang tinutukoy ninyo ay romantic tea. 2 order pa sa amin. Magpakasaya tayo ngayong gabi. Sandali lang, mga tao. Sabi ko, Chenlong, sa ganitong okasyon, kumain kayo ng maami. Ituring nyo na parang maagang bagong taon. Tayo lahat, huwag mag-aksaya. Yung natitirang kanin, yung mga ulam, itabi nyo lahat. Huwag kalimutang magpatekiut ha. Parang, Noche Buena na lang. Hahaha. Si Hu. Parang hindi ko naman kailanman naabala ka. Bakit sobra kang nagtatarget sa akin? Ano ba, Chenlong? Hindi ka natuwa? Basta, hindi kita kinagigiliwan. Noong nag-aaral ka, ang bait ng grades mo, ano naman gamit ng mataas na grado? Tingnan mo, ngayon nagwawalis ka sa kalye. Tingnan mo ako, si Hu. Ano ang gusto ko? Nasa akin na yan. Gusto kitang apihin ngayon. Kaya inimbita ninyo ako ngayong gabi. Dahil nga para dito. Ano pa ba? Hindi mo naman talaga inakala na tunay kami na nag-anyaya sa'yo, di ba? Si Kuya Hu. Sadyang tinatawag niya ako para linlangin ka. Kung hindi ka pupunta, sino naman namin aliwin? Tama ba, mga tao? Tama. O say, inagkamalan ko kayong mga dating kaklase. Kayo naman, ginawa ninyo akong parang hapon. Dahil lang sa, naku, akala ninyo mahirap ako. Kaya minamaliit ninyo ako. Alam nyo ba? May mas mataas pa. May mas magaling pa. Ano ngayon? Chenlong, na-offend siya. Kung ako kayo, hindi na ako makakapit dito. Hahaha. Ang palabas na to, malapit nang matapos. Umalis na kayo agad. Tara na. Pwede akong umalis. Pero sana mamaya, huwag kayong magmamakaawa para bumalik ako. Ay. Isang taga-baryo.
Akala niya malaking tao siya. Akala pa niyang hihingi kami sa kanya na bumalik. Naku, isa siyang payaso lang. Huwag mo nang intindihin. Sayang. Mga dating kaklase. Inumin natin to. Pangalawang round. Tayo. Tuloy. Hey. Grabe. Ang tao na nasa upuan kanina, nasaan na? Siya, yung payaso na yun. Naalis na namin siya. Tinaboy na siya. MR Chen, dumating ka naman sa tamang oras. Maganda ang serbisyo ngayon. Sobrang nasyahan ako. Mula ngayon, babalik kami rito. Since natapos na, Akisuyo, bayaran na ang bill. Bill, MR Chen. Nagtatawa ka lang, di ba? Hindi ba sinabi mo kanina na ngayong may mga importanteng bisita? Libre lahat, wala nang bayad. Tama. Ang sinabi ko, ang kondisyon ay, may mahal na bisita rito. Ngunit ngayon, umalis na ang mahal na bisita. Ano? Hindi ba nandito pa si Kuya Hu? Kuya Hu, anong klase siya? Umalis na ang mahal na bisita. Ano? Hindi ba nandito pa si Kuya Hu? Kuya Hu, anong klase siya? Hoy, Ang tinutukoy kong bisita ay kayo ang nagpaalis. Chenlong, MR Chen. Paano possible to? hindi pwede. Paano naman si Chen Long? Baka siya ang EIE. Manager Chen, sasabihin ko sa'yo. Ang pamangkin ko ay nasa inyo. Nandoon siya bilang head chef. Ako dapat ang EIE. Ang pangalan niya ay Tsida Pao. Tutawagan ko siya ngayon. Huwag na. Alisin ninyo si Tsida Pao. Tinanggal na siya. Ang bayarin para sa pagkain na ito. Kayo ang kumain ng kabuang. 13,780,000 Hindi mababayaran ang bill na ito. Huwag ninyong subukang umalis wala ni isa. Kuya Hu, anong gagawin natin? Naku, MR Chen, hintay ka muna. Tatawag ako kay Chen Long ngayon din. Sabihan siyang bumalik agad. Tumawag ka. Tumawag ka. MR Chen, hintay ka muna. Tatawag ako kay Chen Long ngayon din. Sabihan siyang bumalik agad. Tumawag ka. Tumawag ka. Naku, Chen Long ay hindi. Chen? Naku, Lolo Chen. Naku, ikaw, bumalik ka agad, ha? Kami ang may kasalanan kanina. Ibabalik namin lahat sa'yo. Magpapakumbaba kami. Sige na. Salamat, Hu. Kanina, ikaw ba ang nagpaalis sa akin kanina? Bakit biglang nagsisisi ka na? Hindi namin nakilala ang tunay na tao. Ako, isa lang akong maliit na negosyante. 200,000 lang. Maliit na boss lang. Naku, ako ang nagpanggap na mayaman. Kayo ang totoong malakas dito. Maaari nyo ba kaming patatawarin minsan? Nga, Brother Chen, kasalanan ko lahat ito. Lahat ng ito. Pinilit ako ni Tsihu na gawin ito. Kung babalik ka lang. Ngayong gabi, pwedeng parusahan ninyo ako kahit paano. Kung ganito naman ang sinseridad ninyo, siya nga si Chen Long. Hindi ako pwedeng maging walang utang na loob. Manager Chen, nandyan ba siya? Nandito. Nandito ako. MR Chen, ano po ang utos ninyo? Magkano ang nagastos nila? Walang puwang bawasan, kailangan ang bawat sentimo. Huwag ninyong isipin ang mukha ko. Kung kailangang mag-card. Kung kulang ang pera, manatili na lang sila at magsipagligpit ng pinggan. Maghugas kayo ng pinggan hanggang maayos ang bill nila. Naintindihan ko. Hoy. Seguridad. Manager Chen, Dalhin ninyo sila pababa at pilitin mag-card. Mag-card sila ng kahit gaano man kalaki. Kung kulang, iiwan ninyo at maghuhugas sila ng pinggan. Huwag titigil hanggat hindi nababayaran ang bill. Opo. Gustong kumain ng libre. Di ba nila tinitingnan kung anong lugar to? Kunin ninyo lahat. Naku, ayan, tapos na tayo. MR Chen, nagawa na ayon sa utos ninyo. Yung mga kaklase ninyo, nasa kusina sila naglilinis ng pinggan. Tingnan ninyo, ano ang susunod na gagawin natin? uy, huwag na masyadong pahiyapan sila. Pakaparitin natin sila maglinis ng 3 hanggang 5 taon. Tapos pakakawalan na namin sila. Saj, Kiao Chuan, Chenlong, Tulong, ayos ka lang ba? ang init. Ang hirap ng pakiramdam. May lagnat ka. Hindi yan tama. May nilagay sa inumin mo. Naku, magkakatino ka.
Ihahatid kita sa ospital. Malamang huli na. Tulong sa akin. Kiao Tsuan, ikaw ang nagumpisa rito. Sana pag nagising ka, hindi mo ako sisihin. Anong sabi mo? Isang madaling makuhang bagay. Naagaw pala ng iba. Sana naman, dito pa rin tayo sa bansa. Kailangan pa rin nating mag-control ng konti. Bakit ko ba inalagaan kayo ng mga inutil na to? Ito ay Chen Long. Bumaba ka na muna. Hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili ka katabi ni Chen Fi at bantayan siya? Paano naging ganito ang nangyari? Jeez Hao, kailangan mong kumindig para sa akin. Lahat ng ito dahil kay Chenlong, na nandyan sa gitna at naghahati-hati. Dahil doon, ngayon nakipag-break si Chen Fi sa akin. Kanselado na ang kasal. At tinalayas pa ako. Ibig mong sabihin na na-expose ka na. At, bukod pa dyan, napag-alaman ko na. Si Chenlong ay ang chairman ng Wanlong Group. Hindi siya isang ordinaryong tao. Kaya, noong una sinabihan ninyo akong lapitan si Chen Fi, ang layunin ay para sa Wanlong Group. Mukhang hindi ka rin pala hanap. Daddy, kami ni Kiao Tsuan at si Chen Long ay matalik na magkaibigan. Nagsimula tayong magtayo ng negosyo noong una. Noong panahong iyon, gusto ko si Kiao Tsuan. Pero si Kiao Tsuan ay si Chen Long lang ang gusto niya. Nang maglaon, Hinabol ni Chen Long ang mga sining. At biglang umalis nang hindi naghahabol. Pumunta sa ibang bansa. Pero hindi pa rin nito binitiwan siya. Hindi ko kayang tanggapin yon. Kaya, umalis ako sa bansa. Itinatag ko ang Hilong Syndicate. Ang layunin ay harangin ang negosyo ni Chen Long na Wanlong Group. Hindi ko inakala, matapos ang mga taong ito, ang Wanlong Group ni Chen Long, sa ilalim ng aking matinding pag-aatake, hindi lang hindi bumagsak, ay higit pang lumakas pa. Malaki ang kaba sa akin. Ganun pala. Ano ang kailangan ni MR Zhao na gawin ko? Ako si Sun Li, handa kong gawin ang lahat para sa inyo. Ikaw, huwag ka nang magpakahero. Ano ba ang magagawa ng isang babae? Kailangan kong makahanap ng paraan at magpakita ng gawa. Hindi pwedeng maliitin ako ni MR Zhao. MR Zhao, baka nakalimutan nyo kung ano ang ginagawa ko dati. Ngayon, pinapangako ko, alagaan kita ng komportable. Makakalimutan mo ang mga problema. Talaga? Gusto kong subukan. Susubukan ko ang galing mo. Bastos. Panghahalay. huwag sumigaw, huwag. Ako si Chen Long. Chenlong. Ikaw pala. May nilagay sa inumin mo kagabi. Nangyari na nasalubong mo ako. Kaya, ayos ka lang ba? Mukhang ganun nga. Uminom ako ng alak kagabi. Pagkatapos, hindi na ako malinaw ang isip. Naalala ko na. Gago, bakit hindi mo sinabi na umuwi ka? Inaghintay mo ako ng napakatagal. Hindi ko naabutan. Bukod pa ito, sa mga nakaraang taon, hindi ba lagi tayong nagkakausa? Dahil sa, iniligtas mo ako kagabi, ansamantala kitang pinatawad. Pero, Hoy, ikaw. Anong nangyari sa'yo? arang hindi pa kumawala ang bisa ng gamot. Hindi naman. Gusto mo ulitin pa? Hindi naman ikaw. MS Shen, paano ka ba nakilala sa tatay ko? Chen Fi, hindi mo talaga alam ang pagkakakilanlan ni Uncle Chen. Anong ibig sabihin nun? Nangyari ba talaga ang hinala ko? Bukod sa pagiging magsasaka, may ikalawang pagkakakilanlan ang tatay ko. Tay, hindi ba kasama niya si Qiao Quan? Ayan o, isang business kin na may daang bilyong yaman.
Paano siya makakasama ng isang tulad niya? Ang tipo ni Uncle Chen. Kapag gusto niya, maraming babae ang susunod sa kanya. Titindi ang paghabol. So ibig mong sabihin hangang sa mayaman na babae ang tatay ko? Ikaw naman, si ka ng kumpanyang may daang bilyong halaga. Anahon mo naman, nakaganyan ka palagi. Naku, hindi naman para sa sarili ko. Para sa anak kong hindi marunong kumilos. Kaya tinago ko ang pagkakakilanlan niya. Pero simula ngayon, wala na talagang kailangan pang itago. Ah, tama. Bakit mo ako dinala rito? Hindi mo sinabi na, ipalalabas mong malakas kang tao. Isang 18 taong gulang na binata. Ngayon palang isang gabi, napikot na ang likod niya. Hindi. Umupo ka diyan. Bibilhin ko ng gamot para sa'yo. Naku. Hintayin mo kapag gumaling ang likod ko. Sige na, sige na. Huwag kang magpakatapang. Umupo ka at maghintay. Opo. Mag-ingat ka. Atay, Anong ginagawa ninyo? May nangyari. Dinukot ang tatay ko. Nasaan siya? Tita Kiao. Katatapos lang saktan ang tatay ko. Dinala na siyang gayon. Ikaw ba ang anak ni Chenlong? Si Chenfi? Ako. Tita Kiao, magpapatawag na lang ba tayo ang pulis? Hindi. Gusto ko munang makita, dito sa Wancheng. Sino ba ang may tapang gumalaw sa lalaki ni Kiao Tsuan? Ako ang bahala sa bagay na ito. Nasaan ba ako? Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Matandang lalaki. Paulit-ulit mong sinisira ang mabuting ginagawa ko. Hindi mo ba naisip ngayong araw? Ikaw pala. Dinala mo ako rito. Anong gusto mong gawin? Ano ba talaga ang gagawin mo? Kung hindi dahil sa pakikialam mo. Kasal na kami ni Chen Fi ngayon. Lahat dahil sa'yo. Sinira mo ang sansa kong mapasama sa mayaman. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Kung hindi dahil sa pakikialam mo. Kasal na kami ni Chen Fi ngayon. Lahat dahil sa'yo. Sinira mo ang sansa kong mapasama sa mayaman. Ikaw ang sumira sa buhay ko. Ang pag-ibig, pinagsisikapan mo dapat. Hindi sa panlilin lang. Minsan, dapat mo ring pag-isipan ang sarili mong pagkukulang. Ngayon pa rin tumitigas ang dila mo. Ikaw, naku, ikaw. 8 Lily. 8 Lily. 8 Lily. Huwag magpadalos-dalos. Baka masira ang malaking plano. Huwag kalimutan ang plano natin. Hello, Chenfi, ako too. Alam kong hinahanap mo ang tatay mo. Nasa akin siya ngayon. Ikaw ba yun? Ano nung balak mo? Madali lang. Gusto ko, pakasal ka sa akin. Anong sabi mo? Gusto mong pakasalan kita? Tama, dapat nagkakasal ka na lang ng tahimik sa akin. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Hanggang dito na tayo ngayon. Pinilit ninyo akong umabot dito. Kailangan kita ngayong araw. Sama ka sa akin ngayon para kumuha ng marriage certificate. Kung tatangkang kumanggi ka, ang magiging bunga nito. Malalaman mo naman kung ano. Sandali. Kung makukumpirma mong ligtas ang tatay ko, susundin kong pakakasalan ka. Seryoso ako. Doon sa loob ng 2 oras. Hihintayin kita sa civil registry. Tandaan mo, huwag kayong tatawag ng pulis. Kung may mangyari sa akin. MR Chen, malamang mauna siyang magtungo roon kaysa sa akin. MS Shen. Pasensya na. Ako, Walang problema. Mas importante ang kaligtasan ni MR Chen. Lalo na't, hindi ako mag-alala kung minsan ka na rin nagpakasal. nahanap ninyo na. Buti na lang may inilagay akong locator sa kanya. Dahil dito, nasunod natin siya. Maghiwa-hiwalay tayo ng kilos. Saig. Kumusta, 8 Lily? Pumayag ba siya? Siyempre, pumayag siya. Congratulations, 8 Lily. Mula ngayon, isa ka ng tunay na socialite. Kapag nakapasok na ako sa mayamanang pamilya. Siyempre, hindi mawawala ang mga pabor sa'yo.
Dito ka lang, bantayan mo siya. Kapag hawak ko na ang marriage certificate, ako, Sun Li, ay aakyat ng todo. Ang takot ko lang, mawawalan ka ng bunga ang paghihintay mo. Gayon, nakuha na namin ang certificate. Gayon ay kontento ka na ba? Saan naman ang tatay ko? Huwag ka mag-alala, mahal. Kakakuhan pa lang natin ng certificate. Kailangan pa ng engrandeng kasal. Isang maluhong pagdiriwang para makita ng lahat. Ipapahayag natin sa buong Wancheng na si Sun Li ay pumasok sa mataas na lipunan. Saka lang ito tunay na kasal para sa akin. Panahon na para mag-enjoy ang buhay ko. Sa loob ng 3 araw, may magandang pesa na. Ano sa tingin mo? Ikaw, Saig. Pero bago yan, kailangan siguraduhin ang kaligtasan ng tatay ko. Walang problema, mahal. Pagkatapos natin magkakasal, hindi ko siya hihirapin ng malupit. Hindi ko naman apiin ang aking biyenan. Anong pangalan mo? tama na ang kalabisan ng usapan. Huwag mong kalimutan. Sa ngayon, isa ka pang bilanggo. Naku, hindi ko talaga maintindihan. Alam mo, pagdating sa katawan at mukha, hindi ka naman talagang kulang kay Sun Li. Bakit ka nagtiis na ganito? Bakit ka naglilingkod na lang sa kanya? Kaya mong magkakasal sa mayaman. Hindi ka naman pangatras. Ako, Sige, ganito na lang. Akawalan mo siya. Ipakikilala ko sa'yo ang anak ko. Ikaw na ang magkapakasal para mapasok sa mayaman. Tumahimik ka. Akala mo ba batang 3 taon lang ako? Pero, may naalala ka namang bagay sa akin. Imbes na tulungan si Sun Li, mas mabuti pang tulungan ang sarili ko. Tama. Manahimik ka at kumilos ng maayos. O, ikaw. Ikaw ba ang kaibigan ni Lily? Marzao, madalas kitang nababanggit ni Lily. Dahil nga inanyayahan kita ngayon, may dalang magandang balita ako. Ano naman yon? Ang kalaban mo, yung tungkol sa chairman ng Wanlong Group, Chen Long. Nasa akin siya ngayon. Bakit ako maniniwala sa'yo? Ngayon naniwala ka na ba? Magaling. Pero bakit mo ako tinulungan? Si Sun Li ang nagpasya ng mag-isa. Nanghihingi siya ng buhay ni Chen Long. Pinipilit niyang ipakasal si Chen Fi sa kanya. Hindi ako papayag maging damit pangkasal ni Sun Li. Kaya gusto kong makipagsabuatan kay Marzao. Maganda. Kung makuha ko ito ng maayos. Ang Wanlong Group, siguradong may bahagi ka sa pakinabang. Ang unang hakbang, sisikatin natin ang kanyang paboritong anak. Ipaabot mo na ang utos. Sa loob ng kalahating oras, gugupitin ko ang lahat ng daan ni Chen Fi. Walang iwang daan sa kanya. Naku, ang bilis ng balik mo. Kayo pala. MR Wang, ang dating kooperasyon natin, hindi ba natin maganda ang naging takbo? Bakit biglang itinigil ang kooperasyon? MR Ken, hindi maginhawa para sa akin na ipaliwanag ang detalye. Mag-ingat ka na lang. Mulang gayong araw, ang aming kumpanya ay nagpasya na wakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa inyong kumpanya at kukunin namin pabalik ang lahat ng inilagang pondo. Bakit ganun? MR Lee, baka pwede mo pang pag-isipan ng maigi? Ken Fei, hindi dahil ayaw ko tumulong sa'yo. Naku, hinalo mo ang taong hindi dapat gambalain. Hinalo mo ang taong hindi dapat gambalay. MR Chen, may problema tayo. Himihiling ang mga kasosyo ng kumpanya na itigil ang pakikipagtulungan sa atin. Tumigil din ang mga manufacturer sa pag-supply ng mga chip. Paralisa na ang ating pabrika. At saka, At ano pa? may grupo rin sa baba na nag-alboroto. Sinasabi nila ilalabas ka sa Felong Group. Ano? Lumayas ka sa Felong Group, nila sabi. Ibalik nyo ang aming pinagaguran, ang pera namin. Lumayas ka sa Felong Group, nila ulit. Ibalik nyo ang aming pinagpaguran. Mga kasama, sama-sama tayong umatake. Takbo tayo. Tara, ibalik nyo ang pera. Ibalik. Paano nangyari to? Chen Fi, kamusta ka na? Chen Fi, kamusta ka na?
Sino ka? Tawag nila sa akin Zhao Hilong. Dumating ako para pag-usapan ang isang deal. Sao Helong ng Helong Syndicate. Kaya ang lahat ng tunggayon. Gawa-gawa mo, ika nga. Tama ang sinabi mo. Lahat to, utang na loob ng asawa mo. May magandang best friend siya. Kung hindi dahil sa kanya, sinabi niya na naglaho si Chenlong. Paano naman ako? Magkakaroon ba ng ganitong magandang pagkakataon? Para samantalahin. Zhang Qianqian, ang babaeng ito, walang hiya. Taksil siya. Ano ba talaga ang balak mo? Sinabi ko na, gusto kong pag-usapan ang isang deal. Kukunin ko ang kumpanyang to. Maglabas ka ng 10 milyong. Huwag kang mangarap. Ayaw tumanggap ng toos. Ngayon inom ka ng parusang alak. Ano na kalagayan ng kumpanya mo ngayon? Alam mo yan. Ginagaranti ako, sa loob ng 2 araw, hindi, 1 araw, magmamakaawa kang pakiusapan akong bilhin ito. Makinig ka. May nagkakagulo sa labas ngayon. Makinig kayong lahat. Pagpasok natin mamaya, wasakin nyo ng todo. Dapat mapatalsik si Chen Fi, yung salot na yon, at alsikin siya palabas. Tingnan natin kung sino ang maggatapang. Tingnan natin kung sino ang maggatapang. AMEA, huwag niyong pansinin siya. Sumugod kayo papasok. Kayo. Zhang Qianqian, anong ibig mong sabihin? Gusto mong umalsa? At nangahas ka pang mag-utos sa akin. Akala mo talagang asawa na mayaman ka na. Sasabihin ko sa'yo, ang kumpanya ni Chen Fi, malapit nang bumagsak, kasama na ang buong pamilya Chen. Di mo inaasahan, ha? Kakakuha mo pa lang ng rehistro ng kasal. Gigiba na ang pangarap mong maging parte ng elite. At ako, sasampa ko sa batuhan ninyo lahat. Ikakasal ako sa tunay na mayaman. Ikaw, babae. Kung maglilihim ka at tutaksil sa akin. Pumatay ako. Hindi ko sinasadya. Pumatay ako. Hindi ko sinasadya. Ito. Kiao Tsuan. Paano ka napunta rito? Siyempre naman. May tracker ka, may locator sa'yo. Hindi na kita papayagang tumakas ngayon. Tracker. Tama. Nasaan si Chen Fi? Inabagal niya ang oras para sa'yo. Nagbakasal na siya kay Sunli para makadelay. Naghihintay siya ng balita mula sa'yo ngayon. Hindi maganda. Yung si Zhang Qianqian. Tiyak na pupunta siya sa Hilong Syndicate para magsumbong. Kung hindi makita ng Hilong Syndicate ako, tiyak na lalapitin nila si Chen Fi. Kaya tara, punta na tayo ngayon sa kumpanya ni Chen Fi. Hindi pwede. Ako ang target ng Hilong Syndicate. Gagamitin nila ang stock market. Tutukan nila ang Wanlong Group ko. Maglalagay sila ng malawakang atake. Ganito ang plano. Umunta ka muna sa stock exchange. Susunod ako doon. Umunta ka muna sa stock exchange. Susunod ako doon. Anong nangyayari? Bakit wala pa ring balita tungkol sa tatay? May nangyari ba kay Chen Fi? Kinokontrol ng Helong Syndicate ang lahat. Sila ang may hawak ng lahat ng business ko. Nahinto ang operasyon ng kumpanya. Pari ako pinalayas. Ano nangyari to? Huwag ka munang magpanik. At tawagan ko ang lolo ko. Baka may paraan siya. Sawi na. Sakop ng Helong Syndicate ang buong mundo. Hindi talaga tayo katapat nila. Tapos na tayong gayong business. May text mula sa tatay. Ayos. Na-escape si Uncle Chen. Tara, punta na tayo sa stock exchange. Ako si Zhao Hilong. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Naghintay ako ng 10 taon. Ngayon, hindi makita si Chenlong. Walang leader ang Wanlong International. Perpektong pagkakataon para sakupin ito. Sakto, ang pinakamainam na sandali. Naku, pagpalain si MR Zhao. Kapag napagsama natin ang Wanlong Group at ang Hilong Syndicate, magiging pinakamalaking conglomerate sa buong mundo ito.
Hindi na matitinag ang kanilang posisyon. Kami, ang 4 na pangunahing tagapangalaga ng yaman, handang tumulong. Ang 4 na tagapangalaga, handang magbigay ng todo suporta. Chenlong, anong gagamitin mo para lumaban sa akin? Manager Son, kumusta na ang paghahanda? Lahat ay handa na. Nag-leverage tayo. Kapag nag-hit ng limit down ang shares ng Wanlong Group, makakakuha tayo ng 20-fold na kita. Magaling. Lahat kayo, pakinggan ninyo ang plano ko. Simulan na ang pag-sell off. Sell off. Bumaba na ang presyo ng stock ng 10% at tuloy pang bumababa bawat segundo. Sa bilis na 0.5% kada segundo. Sobrang mabilis ang pagguho. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Wanlong Group, kung magpapatuloy ito, kapag nag-hit ng limit down ang presyo, ano ang mangyayari? Kapag nag-hit ng limit down ang presyo, ang Wanlong Group, maaring harapin ang sitwasyong wala ng sapat na asset. Magpapatuloy ang mga bangko sa pagkansela at liquidation. At pagdating ng oras, makakabili si MR Zhao ng mura. Matagumpay niyang makokontrol ang Wanlong Group. Maganda. Ipatuloy ang pag-crash ng stock. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong makita ang stock ma-hit ang limit down. Bumagsak na ng 15%. Hindi lalampas sa 2 minuto. Ang stock ng Wanlong Group ay maghahit ng limit down. Chen, malala ito. Sinasalakay ang stock ng kumpanya. Sa loob lang ng ilang minuto, Bumagsak ang presyo ng 20%. Hilong Syndicate ayon. Inatake kami ng Hilong Syndicate. Magaling. Ibig sabihin, nahuli na sila sa bayan. Hindi si Chen. Ano ibig niyong sabihin? Bakit hindi ko maintindihan? MR Chen, Malapit nang mahit ng stock ang limit down. hindi pa ba tayo kikilos? Huwag muna. Hayaan muna natin tumakbo ang pangyayari. Kiao Tsuan. Panahon mo na magkakitang kilas. Sige, yan ang hinihintay ko. Ngayon, bumaba na ang stock hanggang 28%. Sandali, nagsimulang bumawi ang stock. Ano? Hindi. May problema tayo. Mabilis na umaakyat ang stock price. May nagbabuyback sa atin. Yung mga ibinenta ng stocks. Sino? Nangahas siyang tumutol sa akin. Zhao Hilong. Ako yon. Kiao Tsuan. Sino? Nangahas siyang tumutol sa akin. Zhao Hilong. Ako yon. Kiao Tsuan. Kinakatawan ko ang Jinlong Group. Mag-inject kami ng trilyon para sa Wanlong Group. Handa kaming tumulong para malampasan nila ito. Mukhang sinasadya mo talagang lumaban. Zhao Hilong, huwag mong akalain na di ko alam. Yung mga walang hiya mong gawain. Noong araw na yon, yung naglagay ng gamot, ikaw ang kumuha ng tao, di ba? Chenlong. Tulong. At kahit ako yon, anong ibig sabihin? Kiao Tsuan, alam mong may damdamin ako sa'yo. Anong meron kay Chenlong? Kasama ko kay Zhao Hilong. Lahat ng kailangan mo, makukuha mo. Bakit ka pa mag-aalay sa isang kumpanyang malapit ng mabangkarote? Malapit ng mabangkarote. Gusto mo bang marinig? Anong sinasabi mo? Ang stock ng Wanlong Group, umakyat ng 15% na. Ngayon, mukhang stable na. Mukhang mabibigo na ang plano mo. Hahaha. Kiao Tsuan, pareho ka pa rin gaya ng dati. Napaka-inosente mo. Hilong Syndicate, market value, trillion. Ngayon may 4 na godfathers na sumusuporta. Akala mo wala akong baraha. Hahaha. Anong ibig mong sabihin? Ang Jinlong Group, market value hindi umabot ng 100 bilyon. Ngayon inilagay nyo lahat ng pondo. Sa Wanlong Group, kung tama ang hula ko, ang bank account ng kumpanya nyo, wala ng kahit 1,000 piso na mawi-withdraw nyo, di ba? Ano ba talaga ang sinasabi mo? Kiao Tsuan, 10 taon na akong naghanda laban sa Wanlong Group. Hindi ako basta-basta. Akala mo hindi ko iniisip ang pagbabago mo sa laro. Matagal ko na yang hinuhulaan. Lalabas ka para tumulong sa kanya. Kaya naman, tahimik akong naghanda ng palihim. Ngayon, ang mga matagal na tauhan ng kumpanya nyo, siguro umiyak na sa kaba. Hahaha.
Biglang bumagsak ang stock ng kumpanya ni MS Kiao. Ang stock ay bumagsak na ng 0%. Kung ganito pa, maabot na ang delisting. Kiao Tsuan, mag-isip ka agad ng solusyon. Ikaw ang may gawa nito. Tama. Maaga ko nang nakuha ang lahat ng floating shares ng kumpanya ninyo. Nasa akin na ang mga iyon. Ngayon, ang Hilong Syndicate ay nagmamay-ari ng 30% ng shares ng Jinlong Group. Ikalawa ka na lang sa akin. Sabihin mo kung pipiliin kong i-crash ang stock, anong gagawin mo? Zhao Hilong, nakakahiya ka. Mabababa man ako o walang hiya. Pagkatapos ng gabing ito, hindi alintana ang Jinlong Group ninyo o ang Wanlong Group ni Chenlong. Lahat ay mahuhulog sa talim ng Hilong Syndicate. Hahaha. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na yan? Makikita ka rito na nagyayabang ng walang hiya. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang na yan? Makikita ka rito na nagyayabang ng walang hiya. Chenlong, bakit nandito ka? Impossible. Hindi ba dapat ikaw ay... Sage, ituloy mo. Zhao Hilong. Akala mo ba patay na ako? Naku. Yung mga umagaw sa akin. Hindi ba ka? Ikaw ang nag-utos, di ba? Walang katotohanan yan. Ako, si Zhao Hilong. Hindi ako ganoon. Gagamit ng mga murang paraan. Talaga? Zhao Hilong, pinagplanuhan mo pa para kontrahin ang ama ko. Ang haba ng iyong pag-isip. Pati si Sun Li pinadala mo sa paligid ko. Bilang isang undercover. At sinasabi mo pa na hindi ka marunong gumamit ng mababang taktika. Hindi ka naman kaya yan. Ikaw. Kahit na malaman ninyo, anong magagawa ninyo, pipisa-pisahin ko kayo. Napakadali lang. Ikaw. Ikaw. At ikaw. Kayo tatlo kapag pinagsama. Ang market value nyo, hindi umaabot sa 1/3 lang ng Hilong Syndicate. Kahit ibuhos ninyo lahat ng lakas ninyo. Sa akin lang. Parang kulisap na umiikot sa puno. Lalo na ngayon na may kasama na ako. Ang 4 kong malalaking investors. Kung gusto ko lang, agad-agad, wawawasakin ko kayo lahat. Hahaha. Alaga ba? Ang galing mo pala. Bakit hindi ka naman kumilos? Hahaha. Alaga ba? Ang galing mo pala. Bakit hindi ka naman kumilos? Kung sobrang nagmamadali ka ng mamatay, ipagpapatuloy ko na lang kayo. 4 na dakilang Diyos ng kayamanan. Nariyan kayo, palakihin nyo ang leverage. I-liquidate ang mga shares ng Wanlong Group. Lahat ibenta sa mababang presyo. Walang iwanan. Pagkatapos ng gabing ito, gagawin kong tuluyang mawala siya. MR Chen, delikado na. Malapit nang mahit ang limit down ang stock. Hahaha. Huli na para magpanik ngayon. Sa harap ng ganap na lakas ni Chenlong. Ang kayabangan mo lang, yung magpapabilis sa paggawasak mo. Alaga ba? Paanong sigurado ka roon? Wala raw akong iniwang pangplan. Huwag ka nang magpapakitang mangyari dito. Bukod sa Wanlong Group, ano pa ba ang madidikit mong pangplan? Ikaw ba? Hindi mo pa narinig ang isang tinatawag na Shenglong International ba? Shenglong International. Sikat na kilala sa buong mundo na isang financial unicorn. Huwag kang magpanggap rito. Bukod sa Wanlong Group, ano pa ba ang magagawa mong bantay? Ikaw ba? Hindi mo pa narinig ang pangalang Shenglong International ba? Shenglong International. Sikat na kilala sa buong mundo na isang financial unicorn. Sinasabi nila na sa loob lang ng 10 taon, binalot nila ang mga banyaga at naging pinakamalaking bridge fund organization. Ang identidad ng chairman sa likod ay napakasekreto. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung sino siya. Ito talaga ang isang tunay na higante. Tinatayang higit pa sa 1 trilyon ang halaga. Hahaha. Chenlong, napakadalian mo magsalita. Ang Shenglong International ay ibang level. Kahit ako, si Zhao Hilong, wala akong karapatang makipit sa kanila. 3 beses na akong nagpunta para hanapin ang misteryosong tao sa likod nila. Hindi ako nakapasok sa pinto. Hindi mo ba talaga inisip ng seryoso? Natutulungan ka ng Shenglong International. Hahaha. Nakakatawa lang talaga. Hahaha. Pero kung sasabihin ko, ako ang nasa likod nito, misteryosong tao. Hahaha. Nakakabaliw. Chenlong. Akala mo kapag sinabi mo yan, maniniwala na ako. Magpapanggap bilang taong may hawak ng Shenglong International. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Kapag kumalat ang balita, haharapin mo ang walang katapusang paghahabol. Kahit tumakbo ka pa hanggang dulo ng mundo, wala iyon. Dahil hindi ka naniniwala, ay kung gayon, pagmasdan natin. Magandang araw, MR Chen.
Sinasadya ko sanang hanapin kayo. May balita mula sa Wall Street. Ang Wanlong Group ninyo ay ina-target ngayon. Smith, tinawagan ko kayo dahil dito. Gusto kong sa loob ng 5 minuto, ibigay ninyo sa Wanlong Group ang pag-inject ng trilyon para itulak ang stock pataas. Pataasin ninyo agad ang presyo. 5 minuto. Mahirap ang gawain ito. Pero hindi imposible. Na makakahadlang sa atin ang Shenglong International? Maghintay kayo ng magandang balita. Kumusta ka, Zhao Hilong? Ngayon, naniwala ka na ba? Hahaha. Shenglong International. Wall Street. Smith. Chenlong. Ikaw ba'y hindi na makatiis sa pagkabigla? Nawala na ba ang bait mo? Akala mo ba, maniniwala ako kung ganun ang sabihin mo? Talaga ba iniisip mo? Natanga ako. Ano ba talaga? Ang pagkakakilala ng tatay ko? Bakit parang lalong naguguluhan ako? Huwag mo sabihing ikaw lang. Kahit ako mismo hindi nga alam na mayroon siyang ganung pagkakakilanlan. Pero kung totoo nga ito, katapusan na ni Zhao Hilong. Darating na. Nahit the limit down na. Ang stock ng Wanlong Group, bumagsak na ng higit sa 30%. Ngayon, nakitira na lang. 10 minuto bago magsara ang pamilihan. Sa loob ng 10 minuto, kung hindi ito makalebound, ang Wanlong Group ay baka tuluyang masira. Chenlong, narinig mo ba lahat nito? Ang Wanlong International mo ay na-hit the limit down na. Inihahanda ko na. Gumamit kami ng leverage. Kumita na tayo ng bilyon-bilyon. At isa pa, nakipag-ugnayan na ako sa mga bangko. Pag nagsara ang stock market, magiging insolvent ang kumpanya mo. Sa oras na yon, ang kumpanya mo. Tapos na talaga. Hahaha. Binabati kita, MR Zhao. Hilong Syndicate, mukhang sobra naman ang tuwa ninyo. Medyo maaga pa, no? Halika. Tumingin kayo sa malaking skin. Ano? Nag-rebound ang stocks. Paano yun possible? Sa loob lang ng 30 segundo, bakit bumalik lahat ang presyo ng stocks? Ano na ang nangyari sa pera natin? Ito. Nawala ang pera natin. Nakakabaliw na stock. Totoong isang monster stock ito. Matagal na ako sa industriya. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Patuloy pa ring tumaas. Hindi. Impossible. Ano ba talaga ang ginawa mo? Sinabi ko na sa inyo, ako ang taong may kapangyarihan sa Shenglong International. Pero, hindi kayo naniwala. Hindi possible. Hindi talaga possible. Shenglong International. Isang presensya na pati ako'y humahanga. Paano ka maaaring maging ang chairperson sa likod ng lahat? Tingnan nyo, tumalon na ang stock. Na-limit up na. Ang daan-daang milyong pinuhunan ko sa Wanlong Group. Dahil sa pag-limit up ngayon, tumaas ito ng 3 beses. Ang Jinlong Group ko, naging kumpanyang may market value na trilyon na. Naku. Calm lang, calm lang. Ji Zhao, susunod kami sa inyo. Bilhin ang Wanlong Group. Gamitin ang leverage para mag-short. Pero ngayon, ang stock ng Wanlong Group ay na-limit up na. Yung malaking bahagi ng perang inilagay natin, napilitang ma-force liquidation na lahat. Bayaran mo kami, Zhao Hilong. Bayaran nyo na. Bakit ka nag-aalala? Ngayon, ibenta nyo lahat ng shares ng Jinlong Group. I-offload ninyo lahat at labanan nyo ng buong lakas ang Wanlong Group. Wanlong Group. Zhao Hilong, nagkakaproblema ka ba at napapagalitan ang ulo mo? Bagsak na ang stocks ng Jinlong Group ko. Na-limit down na ito. Lahat ng pera mo. Naku, lahat na silang natrap na. Wala pa kaming paraan para makabenta ngayon. Ano? Paano nangyari ito? Ji Zhao, ang 4 nating malalaking investor, nilagay na ang lahat ng pundo nila rito. Mag-isip ka, may gawin ka, mabilis. Basta buhay pa ang punong kahoy, hindi mawawalan ng kahoy na papagkunan. Chenlong, swerte mo ngayon. Kung hindi dahil sa Shenglong International na tumulong, hindi sana ganyang swerte ang tinamo mo. Papatawad kita pansamantala ngayon. Ngunit saka, hindi na ganoon ang magiging kapalaran mo. Tayo na. Sa susunod, malabong magkaroon ka ng ganitong pagkakataon. Ano ibig mong sabihin? Kayo, para lang madaon ang amin. Sinakripisyo ninyo ang stocks ng Wanlong Group. Kahit 20x na leverage, bumili kayo para bumagsak. Kung pagsasamahin lahat, ang pinsala, malamang ay umabot ng hindi bababa sa 100 bilyon. Kung hindi ako nagkakamali, ang Hilong Syndicate ninyo ngayon, lahat ng pondo nyo, tila naubos na, ama ba? Kung sakasakali ngayon, gamitin ko ang paraan nila laban sa kanila, laban sa Hilong Syndicate ninyo. Magkapatupad ako ng sell-off, magpapabagsak ako ng market sa inyo. Paano mo ako haharapin? Kabulaanan. Ang Hilong Syndicate ko, may market value na trilyon-trilyon. Ikaw, isang kumpanya na nasa 100 bilyon lang.
Inaakala mong kayang pigilan ako. Hilong Syndicate. Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ngayon, ibibigay ko na sa'yo. 3 segundo lang. Mag-isip ka. Handa ka bang sa 1 piso lang? Ibenta ang inyong Hilong Syndicate. Sa akin. Pwede ko pa nga. Bilhin ng mababa. Gawin ang acquisition. Nakakatawa naman yan. 1 piso, dadalhin mo lang ako ng ganon. Ang Hilong Syndicate na may market value na trilyon. Chen Long, hindi ka pa yata nakagising. Ah, hahaha. Apos na ang oras. Zhao Hilong, huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagsamantala. Huwag mo akong pagsisihan. Gayon, gusto kong makita, ano pa ang mga hakbang mo? Para mapilitin mo si Zhao Hilong, na kusang loob niyang, ipasa ang sindikete na may trilyong halaga, sa iyo. MR Chen, sinunod ko na po ang inyong utos. Inilagay ko na ang pondong trilyon. Gayon, ang Wanlong Group. Ang presyo ng stock ay umabot na sa limit at tumigil ang paggalaw. Ang market value nito ay lagpas na sa 5 trilyon. Magaling. Gusto kong malaman. Ngayon, alin sa mga kumpanya ang humahadlang sa atin? Sino ang kumakaharap sa atin? MR Chen, nakakita ako ng isang grupo na tinatawag na Helong Syndicate. Malakas sila, ngunit kung ikukumpara sa atin, maliit sila parang isang langgam. Maganda. Kaya ngayon, iutos ko sa iyo na, durugin mo ang langgam na iyan. Walang problema, MR Chen. Para talunin ang ganitong basura ng kumpanya, kailangan nyo lang maghintay ng kaunti. Chen Long, tigilan mo na yung pagpapakitang gilas. Akala mo isang tawag lang, ay sapat na para basta na lang sirain. Isang sindikatong may market value na trilyon. Bukod pa rito, may 4 pa akong malalaking pinansyal na sumusuporta. Para sa akin, ikaw ay, tanga, walang pag-asa. Naku, ang inyong Hilong Syndicate. Apos na ang malaking porma ninyo. Kayo, 4 niyong mga Diyos ng pera. Gagawin pa ba ninyong pulong sa salarin? Kami rito. Huwag na kayong dayain niya. Maghintay kayo, si Zhao Hilong. Pag nakabalik ako, sasanapin ko lahat ng lugi ninyo ngayon. How Hilong? Sa giyang labanan na ito, ang inyong Helong Syndicate, halos bangkarote na. Samantala, ang Kenlong at ang Wanlong Group, halos umabot na sa trilyon. Sinong mas malakas, sinong mahina? Hindi ba natin kayang timbangin yan sa sarili? Gusto ko rin naman. Mamatay-matay akong susunod kay MR Chen. At kami rin. Ikaw, kayo. Ngayon, sisisi kayo sa desisyong ginawa ninyo ngayon. Hey Long, bago ka magagalaw ng malulupit na salita, mas mabuti pang tingnan mo muna ang stock chart ng inyong Hilong Syndicate. Ang chart. Ano? Bumabagsak. At bumibilis pa ang pagbaba. Sa ngayon, hanggang sa pagsara ng palitan, wala pang 2 minuto. Kung magpapatuloy sa ganitong bilis, ang stock ng Hilong Syndicate ay maaring mag-hit ng limit down. Bilisan ninyo. Ilagay ang lahat ng puhunan sa pagbaba. Gamitin ang leverage, all-in na. Siguradong mababawi natin ang kanina. Nalugi nating puhunan. Tama, ganyan yan. Leverage na. Itulak sa limit down ang Helong Syndicate. Oy, Ilagay ang buong puhunan ko. Para mag-hit ng limit down ang Helong Syndicate. hindi ito possible. Ang Hilong Syndicate ay may trilyong market cap. Paano kayang biglang ma-counterattack, maliban kung ang market cap ng kalaban ay 10 beses na mas malaki sa atin? O baka naman, tunay bang ikaw ang misteryosong mastermind ng Shenglong International? Ako yon. Nagplano ka sa lihim para sirain ang Wanlong Group sa loob ng 10 taon. Ako si Chen Long. Hindi ko papayagang manahimik lang. Ang Wanlong Group ay isa lang sa mga front ko. Ang totoo, ang aking tunay na identidad ay nasa Shenglong International. Ako ang tanging nagkapatakbo ng lahat. Hindi ito maaaring mangyari. Ang stock ng Hilong Syndicate ay nahit ang limit down. Hey Long, ngayon, kayong mga tao sa Hilong Syndicate, may utang na kayo sa bangko na daan-daan na bilyon. Dagdag pa ang pagbagsak ng shares. Kayo ngayon ay insolvent na. Bibigyan lang ng kaunting panahon. Tutugunin kayo ng mga bangko. Hahaha. Pagdating ng oras, akuhin at kukondiskahin nila ang lahat ng ari-ayan ninyo. Ako. Talo ako. Mula ngayon, ako na ang magiging mayamang misis. Sila ang magiging mga tagapaglingkod ko. Pumunta kayo sa imbiyerno. Bitawan ninyo ako. Pumunta kayo sa imbiyerno. Nakahawak na ang salarin. Posibleng nagpapakita ng problema sa pag-isip. Dalhin ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Sao Helong, nakatanggap kami ng reklamo.
Ikaw ay pinaghihinalaang sangkot sa insider trading. At sa maraming pandaraya. Sumama ka sa amin. Hindi ako magpapatalo. Pakasalan mo ba ako? Handa na si anak mong lalaki na magpakasal. Hanggang kailan ka pa maghihintay? Umili tayo ng isang magandang araw. Magkakasal tayong apat bilang isang pamilya.